Pakinggan niyo sasabihin ni Sal Panelo sa hearing nyo na yan. Pasok, Sal. O nung nakita nila siguro pala, binago nila ang nomenclature. Nomenclature. A different name, they call it now. Hindi, preliminary investigation yan. Determine na lang namin ang probable cause. Determine nila ang probable cause. Bakit pinipilit yung papuntahin pa dyan? Pwede naman yung i-determine na ang probable cause. Moreover, gaya ng sinabi ko, masyado kayong kontradiksyon. Sinisira niyo ang sarili niyong argumento. Paano yung hahanapin ang probable cause? Sabi niyo na nga, sufisyente ang aligasyon. Ibig sabihin may nakita na kayong tama at may prueba na kayo. Ngayon, ang ginagawa niyo, pinapasumpingan niyo at sabi nila, hindi, magdala ka ng ebidensya rito. Hindi nga po pwede sila magdala ng ebidensya sa inyo. Kayo ang nagdidemanda Kayo ang magiging prosecutor. Kayo ang uusig kay Day Sara. Dapat yan, pagtanggap nyo lang ng complaint, hinanap nyo na kung meron bang patutunguhan at meron bang prueba para manalo kayo. Bakit binabaliktad nyo? Kaya nga yung congruity, makahalimaw, monstrosity, isang plataforma. Ang problema sa inyo, wala na nga kayong dunong, inihahayag nyo pa. Aray, ang sakit naman nun. Ang yabang-yabang pa naman yan nung Zamora na yan. Ang yabang-yabang pa naman ni Ridon. Ang yabang pa naman ni Luistro. Wala naman pala kayong mga dunong. Wala kayong mga utak. Kayo ang nag-aakusa tapos hihingi kayo ng ebidensya sa inaakusahan nyo, mga tanga. Hindi tayo mapapagod na paulit-ulitin ito para sabi ko nga sa inyo, kapag meron kayong nakadibate, kapitbahay nyo, nanay nyo, tatay nyo, mga kapatid nyong tanga, alam nyo sasabihin nyo, ha? Alam nyo sasabihin nyo. O kung ano yung sinasabi natin dito, yun ang sabihin nyo para mapahiya mang ulol na yan. Publiko, sa bagay, wala namang crimen to expose your ignorance or your stupidity or your idiocy. Yan ang nangyayari. Lumalabas tuloy na mga Grage, ang sakit. Ignorance, stupidity, idiocy, mga idiots. Grabe, sakit ng mga pinagsasabi ni Panelo. Kayo, pagdating dyan sa prosedimento ng impeachment sa ilalim ng saligang batas. Ang mabuting-mabuti kung magagaling kayong magsalita at may mga laman ng inyong mga salita. Matatawa ka. Merong isa naman niyang congressman. Ganda-ganda ng mga punto de vista niya. Pagkatapos, pagbutuhan yung pala, ganun din siya. Para-pareho nga ako Hindi na. Kaya sabi nga ng marami, si Rufus Rodriguez yun. Ang ganda ng mga punto niya. Ang ganda ng sinaside niya. Tapos pagbutuhan, tataas kamay niya. Ulul. Tanga. Saka rin tanga. Meron kang reservation sa taas ka ng taas ng kamay. Ikaw ang nagsasabi na nag-fishing expedition kayo dyan. Tapos pagkabutuhan, taas ka rin ng kamay. Paano may bayad? Utang ina niyan. Oy, sabi nung mga Marines yun nung mga Marines sabi, yung Quadcom daw, kada hearing umattend ka, tas nagtanong ka, tas yung tanong mo, binalahura may mga Duterte, laki ng bayad sa'yo. Si Greco Bellica nagsabi nun na 10 million, appearance lang yun na 10 million. Bawat isang congressman, 10 million 15 hearings, 15 15, 15. Para hindi tayo 15 hearing. 150 million yun. Sa 10 million kada appearance mo, 150 million. Ilang congressman yung umattend doon? Yung iba nga namatay na. Ganun kalaki ang pera ng gobyerno. Actually, yung taxpayers money, yung galing sa maleta na ibinabayad sa mga yan. Pera nyo yan. Lagi nyong tatandaan yan. Baka dito ganun din. Baka hindi ko sinasabing ganun din. Baka ganyan din yan. Siyempre, yung mga natira pa naman sa maleta noon, may mga itinatago pa naman sila. So, may pinangtutustos pa sila. Pag wala nang pinantutustos siya, kita mo baliktaran na lahat yan. Pagdating ng 2028, putangin na lahat yan, mga nakakulay green. Yung mga nandyan, mga clowns. Marami diyang mga payaso. Marami diyang mga BO to the second power. Meron dyan mga IDI-O, TS. Sabi nila, kaya masisisi niyo ba? Kaya sabi ko po sa akin, ano bang naging kasalanan ng bansang ito? At binigyan tayo ng isang kapulungan na punong-puno ng mga payaso, punong-puno ng mga
BO to the second power at IDIOTS. Diyos mio, perdon naman. Ano ba yan? Tuloy mo. Ayan po. Sa last paragraph po, subtopic, sham proceeding, game over in 2028. The proceeding is nothing but a sham, or moro-moro in the vernacular. As repeatedly discussed in this columnist's daily SMNI TV show and TikTok podcast, the Justice Committee will just go through the motions of deliberating on the impeachment complaints. In reality, the recommendation to the plenary of the House of Representatives for the transmission of the impeachment complaint to the Senate has long been decided. So, is the voting in the plenary a foregone conclusion? While the impeachment of Vice President Sara Duterte in the House is a done deal, the number of legislators voting for her impeachment there may yet be a radical of the two aforementioned probabilities and plundered the nation's wealth. To them, it's game over in 2028. Paano po ninyo? Bakit ko sinasabi na the lawmakers are bent on pursuing this monstrosity of a legislative proceeding? They are so fixated in their desire to disqualify her from running in the 2028 and remove her from office. In the process, they forget common sense having escaped them. Nawala na sintido ko, tinakasan na sintido ko mo. Na ito pong complaints, gaya ng paulit-ulit nating pinaliwanag, ay walang batayan. Kahit sa anong kanto nyo tingnan, in whatever corner you see and look and examine it, talagang wala. Ngayon, bakit nila pinupursige? Gaya na sinabi natin, ulitin natin na, sapagkat yung mga yan, yung inaalala nila, yung mga tatakbuhan nila sa 2028, gusto nilang manatili sa isipan ng taong bayan. Pag ang mukha nila palagi nasa TV, palaging inilalabas sa mga payag nila, maalala sila. Kahit na nga bad publicity, sabi nga nila, publicity still, whether it's good or bad. Kahit na, alam po nila na moro-moro yung ginagawa nila. Bakit moro-moro? Yun pong desisyon sa impeachment, matagal na nilang plinano. Hindi pa sila nga nagplano ng impeachment. Hindi pa sa kanila yan. So alam na nila ang gagawin nila. So alam na nila na sa Committee on Justice siguradong papasa. At alam din nila na since sila boboto at sila rin ang gumawa, makakapasa. Kaya kita nyo, 215 votes yung nakaraang taon. Wala pa, walang halaga lang dahil nag-ruling ang Korte Suprema. Kaya, halatang halata ho. Tapos na. Yung plenary session na yan, sigurado naman yan. Hindi ba? Tingnan nyo ha. Sinabi na nga hindi darating, may sulat na eh. Pero, in-adjourn nila, sinuspindi nila, at babalik na naman sila para ituloy daw. Wala na nga darating. O di ba andiin? Self-explanatory. Hindi mo na kailangan pang ipaliwanag yung mga sinabi ni Sal Panelo. Maiintindihan na natin 'yan. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan.